Binangi po ang tawag dyan, yung old na mga bahay sa Mountain Province. More info and links po sa ating description box. Patupat pa rin ang kwento sa ating upload na ito. Previous upload, Patupat Festival, Mountain Province, December 2023. Sa FB po, ito ang ating sources ng images. Local photographers sa Tejan Mountain Province. Dahil yung previous upload natin ay Patupat Festival, Tadyan pa rin po ito, parehong bayan pero magkaibang barangay lang. Ang mga larawan po ito ay yung parang reenactment ng mga traditional na sayaw at kasuotan sa Mountain Province, isang probinsya sa rehiyon ng Cordillera. Sa mga Pilipino na hindi familiar kung nasan ang region ng Cordillera, yun po ang region ng Baguio City, kung familiar kayo doon, sa mga hindi taga-Luzon, just. Ito rin po yung mga sinusuot namin, sinasayaw at mga pinapractice na pinapresent namin tuwing fiesta. Nitong taon na to, ito yung first na Patupat Festival sa barangay na to ng Tadyan. Barangay, yung pangalan ng barangay Palakayan West, yung bayan Tadyan, yung probinsya Mountain Province. Ito yung theme, nakasulat ito sa Kankanaey language. Parang in short, parang alagaan kung saan galing yung kinabubuhay. Medyo malalim din yun na Kankanaey, hindi mo yun sinasabi sa regular na pananalita. Bumangon sa sayangdan, sigden yakawanan, malpuan di kataguan. Ganun yun i-pronounce sa Kankanaey language. Ang totoo sa capital ng Mountain Province, sa Bontoc, Ifontok din yung language. Iba rin siya, hindi siya Kankanaey. Agto ang tawag dyan kapag kinicarry sa ulo yung mga pagkain, kunwari yan, yung palay. Tapos yung kanina, yung patupat, syempre yung binalot nga na rice na kakanin na niluto sa sugar, coconut milk, ganun. Ito po pala yung track and field. Nililinis din namin yan tuwing may district meet, provincial meet, zonal meet, yung mga sports events. Pero otherwise, ginagamit din siya sa mga fiesta na ganito. Yung mga presentations ba na ganyan. Yung mga nagtuturo sa amin noon, maliban sa teachers, ay yung mga community elders. Sila yung nagtuturo paano namin sayawin yung mga traditional na sayaw ng Mountain Province. Again, ang mga images na ito ay courtesy of George Tugan Photography. Nasa Facebook po siya. Nasa description din po yung link sa kanyang page. Unpaid po ito, shinare ko lang kasi relevant siya sa previous topic din natin na Patupat Festival. Ito naman po ang difference kapag mga traditional na suot sa Benguet. Katabing probinsya ito ng Mountain Province, parehong region. Itong mga bahay-bahay na to, kapareho siya nung first image sa upload na to, binangi, mga old bahay dito sa Cordillera. Magkalapit lang na probinsya ang mga to. May papaya po. Grabe, parang 5 to 600 pesos kapag kinonvert. Pero rare, ngayon lang din namin nakita sa grocery. Hintayin natin, baka isang linggo hinog na. Bakit po yellow yan? No one knows. Siksik, nakikigaya sa flavor ng Jollibee. Sa buong Finland po kasi walang Jollibee dito. Pero may mga ibang chains, syempre, ng kainan. February 2024 na pala ang mga pakonting commute moments dito sa Finland. Salamat po muli sa panonood! Ganun lang yung pa-content. Sure, busy po sila. Walang labas-labas. Walang travel. Ito pa yung palibre na kape sa work. Filtered po usually dito. Yan, lahat pwedeng kumuha. Na isasama mo sa kape mo, libre din. Yung dishwasher sa work. Sure. Ikot ko na, diba yan, madumi. Malinis. Wait, nalagyan ko na ng sabon. Hirap ng kwan. Phone. Yan yung magamit ng morning.
1 hour yung amin para mabilis. Start. O di ba naka-English naman yung iba. Tapos lahat na ng staff dapat yung nag-empty and nag-fill nito. Yan, 1 hour. Tapos majority nagbabaon dito ng lunch. Tapos after work, kung may natira, di iuwi ka rin. Dito yung mga baonan dito sa bag. Dito pala pwede ka rin mag-toast ng sarili mong loaf bread and mag-boil ng tubig for tea or cacao. Or Milo. Char. Milo sa Asian store. Microwave. Pwede ka magpainit dyan ng baon mong lunch, breakfast, or dinner. Well, baliktad, diba? Tsaka yung ref namin na pwedeng paglagyan ng baon na dala. Ginish. Mga staff naglalagay dyan. Iba yung sa patient. Ayan, yung maingay ay yung dishwasher. Tapos, minsan may mga nagdadala naman ng cookies, mga biscuit, ganyan. Ito yung break room na lamesa namin. Dito rin kumakain ng lunch. Breakfast, lunch, dinner, mga snacks, ganun. Kasi kami nagbabaon. Wala kasi ditong restaurant. Kanya-kanyang baon ito. Hindi ko na itataas. Makita niyo yung mga announcement daw, char. Bawal ilagay yung logo ng kumpanya. Ang itsura nun yan. May palibre sila. Hindi ka alam sino nagdala. Minsan yung doktor mismo nagdadala. Minsan mga kasama mong staff. Ganun. Minsan mga clients. Just. Pero dapat yung binibigay or yung tinatanggap ay hindi siya ganun kamahal. Yung parang shareable lang na maliliit na bagay. Parang chocolate, mga biscuit, ganun. Kasi iniiwasan dito ang corruption at bribery. Kaya bawal tumanggap ng regalo mula sa mga kliyente. Tinuro din naman yan sa Pinas noon nung student nurses kami. Binigyan kaming saging, diba? Piman palang sofa dito, pero walang higa-higa. Ano ka, boss? Just. Diyan kumakain yung iba. Kung hindi nila kailangan ng table. Pero ganito yung upuan sa break table. Anong break table? Break room. Mga ganyan. 2, 4, 6 na ganito. Ayan nga yung kitchen kanina nakunan ko. Thermos yung pinaka-left. Kung may tira-tirang kape, pwede rin doon i-keep. Tapos yung common sink nga. Dito sa mga drawers, meron dyan mga common use na common use na mga plato, pinggan, cups, mugs, ganun doon sa taas. Tsaka yung microwave, coffee maker, boiler, toaster, pwede lahat gamitin yan ng mga staff. Separate yung kitchen ng clients. Ang ginagawa doon, meron ding dishwasher doon. At pwedeng kumuha ng tubig, ganyan. Pero hindi kumakain din yung clients. Yun yung ref kung saan nalagay mga baon-baon ng staff. Baon na breakfast, lunch, dinner. Wala kaming nights. May ganito rin mga shelves, mga box. Pwedeng ilagay dyan yung mga dala mong dry goods na hindi kailangang i-ref. Per box, may dyan. Isang staff maglalagay. Or pwede kayong mag-share kung abos na yung mga boxes. Dito sa side na ito, 2, 4, 6, 8. Sa kabila, 3, 6, 9, 10. So, 18 spaces sa lahat ng staff. Nanginginig ang tuhod, matanda na. Yung taas ng sink. Ako may space dito eh. Pero yan. Diyan magdadry yung mga gamit. Tapos dapat papatak siya dito sa baba. Ito pala, natatanggal pala to. Pag napuno ng tubig, pwede niyang i-empty, dry. Ganun pa nagsasalita, hindi nakunan. Dito may mga kutsara, tinidor, mga etchas na gamit. Lahat pwedeng gamitin yan. Kaya may dishwasher para doon na ilalagay. Kailangan lang i-empty, ipa-dry. At ibalik dito pag malinis na. Pinakababa namin, mga supot-supot lang, extras. Dito mugs. Pwede ka magdala ng sarili mo. Pero marami rin ditong gamit na pwedeng gamitin ng lahat. Pala dun sa mga kubiertos na pwedeng gamitin ng lahat ng staff. Meron din dito yung uniform. Hindi ko napakita yung buo. Pero ito, may jacket din kami. Wala kasi itong logo. Pero kaya ipapakita ko. Finish. Medyo warm din. Pero hindi siya siguro magagamit masyado pag nasa labas ka at wala ng niebe. Siyempre, kailangan mo ng windbreaker dun. Sa uniforms pala, iba rin yung itsura nung sa hospital kahit medyo pareho kaming department at pareho yung pinanggagalingan ng clients namin.
per company, nag-iiba rin yung mga uniform, ganyan. Dati halos pareho kami ng kulay, yung dark blue na scrubs, tsaka pants. Ganun. Nung last na vacation ko sa Pinas nitong summer ng 2023, nagandaan ako dun sa uniforms ng doctors. Ingit. Daming updates. Kasi ako nakaano lang ako ngayon, t-shirt. Ito yung summer shirt namin pero nagstay kasi comfortable siyang gamitin. Cotton. Cotton din naman tong jacket. Pero itong mga damit pala hindi pwedeng iuwi. Iiwan namin every after shift. Tapos may ibang separate na company na contract para maglaba dun. Maglaba meaning kukunin nila. Hinahakot nila every week or twice a week ba. Tapos pag nalabahan, ibabalik nila dito sa workplace. Shoes. Ikaw magdadala ng work shoes mo. Siyempre hindi yan recommended kasi cloth, diba? Pag natalsikan, labahan. Ganush. Dapat yung medyo, waterproof. Tapos ito nga yung jacket. Pagkatapos na mag-video ng maraming mukha nung last, ngayon wala ng mukhakers. Yung lockers, medyo ganyan yung itsura. Yung susi, pwede mong iuwi. Pero nandyan na lahat ng gamit-gamit mo sa buhay. Just, may kanya-kanyang susi, kanya-kanyang locker. Isang mahabang ganyan, isang, staff. Lahat yun na, andito rin pati yung sa boss namin, kami mga nurse, ganon, yung mga assistant din. Yun, 3 lang. Yung mga naglilinis, ibang company sila. At dumarating sila every evening na sila naglilinis. Kasi nga, wala kaming nights. Yung itsura din sa isang side. Wala namang mga logo-logo dito, kaya nakunan ko na. Totoo lock, shower to noon, pero hindi ginagamit. Kaya inalis, kasi dumami rin yung staff. Kaya dinagdagan na lang ng lockers. Ito, sampayan. Ito na pa yung sampayan na indoors. Pag pumasok kang basa yung ganun. Tapos, at least pwedeng pumunta rin yung tubig pag nagdi-drip yung mga dala namin. Nadamit pa yung sapatos, ganush. Sa lockers pala, kapag bago ka, bibigyan ka nga ng susi. Pag aalis ka, edi, iwan mo yung susi ulit, i-empty mo, linisan mo yung locker para sa next na employee. Lalo na pala yung mga magbabakasyon ng matagal-tagal, pwede din ilang iwan yung susi para sa mga substitutes na darating. Para naman may gamitin sila, hindi lang nila iwan yung gamit at bags nila dito sa floor or sa bench. I-empty ko, pero ganyan yung itsura ng locker pala. Pwede ka maglagay yung isang lalagay ng foods dyan sa taas. Tapos dito may hangers din na provided. Pwede ka maglagay ng kung anik-anik. Yung iba naglalagay ng mga papers, ganyan, damitan, baon. Baon na dry goods na hindi magkasya dun sa dun sa shelf na nilagay dun sa break room. Manang na manang, walang OOTD dito kasi nilalamig ako. Mag-gloves pa yun ng makapal. Meron naman ako mga rubber shoes. Usually over the years, rubber shoes ang ginagamit ko kahit winter. Pero nadulas ako. Tapos, ang lamig-lamig masakit sa paa. Nung minsan naglakad kaming matagal. Kaya ganyan na po kapal ang aking bota. Tapahusot din pala yung pants. Makapal din yan. Medyo waterproof. Yung line pala na ito, siya, reflector siya. Pero dapat